Pinababasura ng kampo ng mag-live-in partner na sina Cristina Seryo at Julius Lacanilaw ang kasong large-scale illegal recruitment na isinampa sa kanila ng 3 di umano'y kanilang pinangakuan ng trabaho sa ibang bansa. Sa pahayag ni Attorney Persida Acosta, abogado ni Seryo at Lacanilaw, walang nangyaring illegal recruitment sa 3 nagreklamo laban kina Seryo at Lacanilaw dahil wala silang perang ibinayad sa 2 akusado. Yung elements ng illegal recruitment ay wala doon sa information charge. Dahil sa isang illegal recruitment, ayon sa Section 6 ng Illegal Recruitment Act, ay may bayad, may fee na binayaran yung sinasabing nire-recruit. Giit ni Attorney Acosta, biktima ng injustice ang mag-live-in partner dahil sa iligal na pag-aresto sa kanila noong Mayo 5, kaya dapat lamang na maibasura ang kaso at mapalaya ang mga ito. Dapat ma-dismiss itong kasong ito dahil may illegal arrest at may arbitrary detention. Dapat within 36 hours lang sila kinulong. Inaresto sila ng 5, may 5, 8 pa na file yung kaso. More than 36 hours. Almost 70 hours na. So may arbitrary detention dito. Kung arbitrary detention sila, ay dapat palayain. Dahil 1 minuto, 1 segundong pagkakulong sa isang taong walang sala at inosente ay isang injustice yun, irreparable yun. Ayon kay Honorable Mark Roland S. Estapa, State Prosecutor 2 ng Department of Justice, inihain ng kampo ni Seryo ang motion to quash noong nakaraang linggo na kanila namang tinutulan. What happened is that nag-file sila ng motion last week, so we opposed it. The original agreement was that mag-file ng written reply after 3 days, written rejoinder after 3 days. Nag-oral argument na lang si Attorney Acosta, then nag-oral argument na rin lang ako. Then the case is submitted for resolution. Samantala, sinabi ni Attorney Acosta na nagkaroon sila ng background check sa tunay na estado ng buhay ni Seryo at Lacanilaw sa tulong ng kapulisan at barangay kung saan sila nakakuha ng Certificate of Indigency ng dalawa. Inalam namin ang kanilang indigency at humingi kami ng tulong sa kapulisan ng Nueva Ecija at nakakuha naman kami ng mga barangay certificate na si Julius Lacanilaw ay nasa indigent members of the community. At si Tintin, hindi taga rito, kumbaga naging live-in partner lamang ni Julius, nakikitira sa bahay ng tatay ni Julius. At si Tintin naman, nakuha din namin ang indigency certificate niya sa Camarines. Talagang imbestigahan namin ng todo-todo. Sila ay talagang mga kababayan natin kapuspalad na mga dating OFWs. Makakatulong naman daw ang affidavit ni Seryo sa kaso ni Mary Jane Veloso dahil nakasaad dito na inosente at biktima lamang siya, ayon pa rin kay Attorney Acosta. Unang sigaw.